Meron pa akong napansin. Kasi ako bilang technician, pagbukas ko pa lang, ang una-unang titingnan ko dyan ay mga tulad yan, mga wiring. Kumbaga visual check ba kung may umusok. Tapos ito, kung mapapansin nyo, yung bias transistor, yung bias transistor, maaaring kwanto D669 siguro to kung hindi ako nagkamali. Ngayon, hindi siya pure silicone. May bakal yung likod niya. May bakal yung likod niya, yan Yan, may bakal. Ngayon, wala yung tornilyo, hindi mo lang nilagyan ng sapin na Mika. Next natin itong Tucsunra Max 4.0. Okay, Tucsunra na Class H Professional Power Amplifier. Max 4.0 ng Tucsunra. Okay, ito nakakalas na yung takip kasi ito troubleshoot na natin. Ito guys, may kwento ko muna sa inyo. May history na nang repair ito. Bali, siguro pangatlo na tayo na hindi nila nadali. Gusto ko man ikwento pero magiging issue pa. Ngayon, gawin na lang natin. Tapos ito, nung tinanggal natin yung takip, bali, hiwalay ko na lang review dito kung sakali yung review content. Ngayon, pagkalas ko ng takip, ito na bungad sa atin. Nakakalas-kalas na yung mga kable. Although itong channel 1 nakakalas, yung channel 2 parang nakasalpak siya. And then, meron pa akong napansin. Kasi ako bilang technician, pagbukas ko pa lang, ang una-unang titingnan ko dyan ay mga tulad yan, mga wiring. Kumbaga visual check ba kung may umusok. Tapos ito, kung mapapansin nyo, yung bias transistor, yung bias transistor, maaaring kwanto D669 siguro to kung hindi ako nagkamali. Ngayon, hindi siya pure silicone. May bakal yung likod niya. May bakal yung likod niya, yan Yan, may bakal. Ngayon, wala yung tornilyo, hindi mo lang nilagyan ng sapin na Mika or fibra. Dapat may sapin yan once na bakal siya. Or labas yung kolektor. Ngayon, kapag i-check mo yan, pansinin nyo, tester natin. Kapag i-check yan, shorted siya, diba? Short. Tapos, ang problema pa rito, kalkal yung kalkal yung stepper, baka mamaya, nandun lang yung doon lang yung problema sa may ulang sapin na yan. Tapos, binanatan yung stepper. Sakit sa ulo ito. Masakit sa ulo ito. Pero sige, try natin yung best natin dito. Ngayon, wala tayong choice dito. Wala tayong choice. Kasi, pares may problema siya. Tapos, isa pa, ito, 10D25. Ang nakalagay sa board is 10D25 yan. Makikita nyo yan, 10D25. Tapos, ang nilagay ay 10D20 lang. 10D20 ang nakalagay. Na dapat 10D25 dapat yan. 10D25 ba? 10 ohms na 25 ampere. Ang nilagay is 10D20 lang. 10 ohms na 20 ampere. Diba? Kanyan. Kaya may bakat ng mga sunog. Same din dito. Ayan nyo, palitan na lang natin yan. Bali, 4 na piraso lang naman yan. Palitan natin. Okay? Ay nako, sana kakayanin natin to. Medyo mahaba, no? Ngayon, magkakalas ako ng board. Na baklas na natin yung dalawang board. Although, yan na. Nakalas na yung tornilyo rin sa kabila. Dito, focus muna tayo dito sa isang channel. Ngayon, ang nangyari, malala. Ito, umusok ko. Tapos, ang dami nilang tinanggal and then pinalitan. Ito, hindi ako sigurado kung 150-32 or 150-33 to. Pero pagkakalam ko, 150-32 talaga dapat to dito Hindi siya 4793, 1837 Mamaya, malaman natin sa kabila kung ano nakalagay doon. Tapos, yung mga umusok. Tapos dito, yung 4744 na diode, tinanggal nila, Yung 4744, kanyan, yung 15 volts na Zener diode, dalawa. Tapos nakahang to. Tapos dito yung fast recovery diode na 307. Hook! Grabe. Tingnan natin kung ano maging labasan. Ito, bang ganda gawin dito. Bunutin mo na lahat ito. Tapos, pagpapalitan ko. And then, double check ko. And then, dito, na-check ko naman dito sa may MOSFET. Buo naman to dito. Buo to lahat. O, pakita ko nga sa inyo. Pasensya na, umuulan, Yan na yung bagyong Inday.
Yan na si Bagyong Inday. Sana hindi marinig sa may mic natin. Okay, buo naman. Okay, buo. Okay, buo. Ang dami niyang MOSFET na ginamit. Buo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 na MOSFET. Okay, buo. Buo sa kabilang side. Na-check ko na to eh. Buo naman halos lahat to eh. Halos buo lahat dito. Buo to. Tapos yung fuse. Okay, buo din yung fuse. Okay, buo din ito. Tapos dito sa may fast recovery diode, mukhang buo rin naman. Yung ito, tinanggalan nila oh. Okay, mukhang buo rin. Ngayon ito, i-troubleshoot ko muna. Tanggalin ko yung dapat tanggalin. Palitan ko yung dapat palitan. May mangilan-ngilan tayo na pinalitan. Hindi, ito malinis. So, kitang-kita na yung numero. Yan, malinis natin ng thinner. 470, 4148, 150. No, yan. Kitang-kita na siya. Tapos dito, pinalitan natin to. 4744 nilagyan na natin. 15 volts sa Zener diode to. Tapos itong Tokay, dinugtong natin ulit kasi kinating nila yan eh. Yan, tapos dito, nilagyan nila ng wire kanina to. Pinutol natin. Kasi na-open itong 2.2. May 2.2 to dito. Yan. May mga kulang eh. Tapos dito, nilagyan na natin 308 na fast recovery diode. Ngayon, kumpletuhin ko to. Tapos, pwede siguro isang pa. Napalitan ko na halos lahat ng pyesa. Ganda nyo. Mas malinis siya tingnan ngayon. Tapos dito, nilagyan ko ng 150, 32, 33. Yan, ginaya natin yung sa board niya. Tapos, ano pa ba yung kulang ko rito? Or yung pinalitan ko? Sa ngayon lang muna. Ito, balak ko to palitan, no? Yung 5532 na OP amp. Although, mamaya, check ko kung buo pa siya or sira na. Itong 5532, balak ko siya lang isakit na lang. Ngayon, tinanggal ko yung panel dito sa may gilid para mas malaya tayo makapagsalpak ng casing. Kasi medyo mahaba ito. Naisalpak na natin yung board. Yan, mas malaya kasi pag tinanggal pa natin to dito eh. Sa ganito lang naman mahaba, pero pag maliliit, di ko na tinatanggal yung gilid eh. Minsan lang. Okay, ayan siya oh. Ngayon, tingnan natin kung magiging normal. Ito, speaker ito eh. Dito ka lang muna. Supply. Check nyo man siya, nagkakabaliktad yung supply. Baka mamaya mailagay nyo sa kabila. Although, yung maiksi, may tendency talaga mabaliktad ka. Ngayon, tingnan mo naman yung wire nyo. Grabe laki. Nagdugtong na lang tayo dito. Tapos, ito, naka-bulb to ah. Yung extension na to, nakakunik yan doon sa may bulb natin. Dalawang bulb. Dito kasi mahirapan ito. Maliit eh. Kaya doon tayo nag-connect. Ngayon, may switch naman to eh. Tingnan natin. Okay, kung natin kung may uusok ano man. Teka lang, ayusin natin tester natin kasi magsusukat din tayo ng biasing eh. Okay. Okay, hindi naman nakailaw na maliwanag. Wala naman umusok, hindi naman umilaw yung fault. Okay, nawala yung kwan. Kaso parang hindi ko narinig yung relay. Ulit nga. Oo, parang hindi ko narinig yung relay. Baka nasira yung relay nito. Parang hindi ko talaga narinig yung relay. Okay. Pero sige, sukatan ko lang biasing muna. Ulit. Hindi ko narinig eh. Pero wala yung protect niya oh. Dapat magti-trigger na yan. Ngayon, bias niya. Okay, meron. Grabe yung fan niya, no? Dito. Okay, teka lang. Mali. Oh, meron siya. 0.4 taas. Mataas yung bias niya. Although may bias siya. Pero hindi ko narinig yung relay. Hindi ko narinig. Dapat magte-trigger yan eh. Uy.
Parang may umusok dito. Merong umusok dito. Dito sa may OP amp. Yun lang. Wala dito eh. Dito sa OP amp may nakuan ako. May nasagap. Kaya siguro ayaw mag-relay yan. Parang may naamoy ako dito. Parang may umusok dito eh. Okay, double check ko muna. Alam ko na. Yung fan pala yung umuusok. Dito galing oh. Pansinin nyo. On natin. Tinanggal ko muna yung supply ah. On natin. Yung fan no. Ayan, umusok na oh. Ay, naka. Yung fan pala yung umusok eh. Bunutin natin yung supply dito. Tapos, ngayon, obserbahan natin yung relay kung gagana. On natin. Wala. Hindi talaga nag-trigger ang relay. Maaring sira yan. Maaring sira. Dapat magti-trigger na yan eh. Dapat magti-trigger na. Okay. Or check ko muna. Tingnan natin kung may supply. Kinalas ko yung power supply. Wala pala siyang 24 na mapasok dito kanina oh. Sinubukan ko sinalpak yung andito. Wala, ayaw talaga. Ngayon, walang 24 na pumapasok. Tapos, nakita tayong lumiyab ito. Yan, 2.2 to dito. Siya yung parang nagsisilbing regulator. Katabi ng... Yan siya oh. Yan ang regulator. Ngayon, ang sinalpak natin ito lang. Itong brown kasi na to, para sa fan to. Ito brown na to. Tsaka yung isang brown. Ito, para sa fan to eh. Tapos, fan siguro and then, parang fan lang. Kasi yung supply ng 15 na to, parang din dito siya kumuha ng supply eh. Na-regulate lang ng malaking kwan na yun, no? Malaking resistor. Papunta dito, magiging 15 siya. Ngayon, meron ng kwanto. Meron na siyang 24 volts. Yan, ito yung sinalpak natin, kulay blue na to. Ngayon, on natin. Nakakatakot siya. Nakakatakot siyang i-repair. Tipong kunting mali mo lang eh, lalagapak ka. Sobrang taas kasi yung supply nito. Ito ground to. Common ground tayo. Tapos, ito yung 24 nyo. Yan, meron na siya oh. Okay, meron na. Maaaring magti-trigger na yung relay dyan. Salpak ko ulit. Naibalik ko na yung power supply pansamantala. Kaso ayaw mag-trigger talaga siya kahit may 24 volts. Parang duda ako, parang nasira yung mga relay nito. Yan yung isa ko, binalik ko na rin yan ha. Sinalpak ko na rin isa. Ito sinalpak ko na rin. Tapos, naglagay tayo ng common ground dito. Tapos, okay, i-testerin natin. On natin. Hindi ko magana to ha. Yung pinagana natin yung sa may 24 volts lang sa may relay. Wala talaga siya oh. Ayaw mag-on oh. Normal naman oh. Dito sa kabila wala ka rin marinig na nag-trigger. Pero may 24 volts na siya. Pansinin nyo. Oh, meron siya oh. 5, 10, 15, 20. Halos na sa 26, 27 na nga siya oh. Pero no. Nagtataka ako bakit ayaw mag-relay. Mamaya na disgrasya yung kwan nito. Disgrasya yung sira yung relay niya. Wala, dalawa talaga hindi siya gumagana oh. Meron akong inoobserbahan eh. Baka mahina lang yung amperahe dahil naka-bulb tayo. Kasi kapag i-tester mo ito kasi out ito eh. Ito out ito. Ito linya to out to. Tapos yung in yan is collector. Kasi collector out ito eh. Ngayon, testerin natin ha. Pansinin yung tester oh. Kapag i-tester ko siya, nag-off din naman siya oh. Wala rin naman siya oh. Ngayon, i-on natin ha. I-on natin. Tingnan natin kung meron.
Meron din naman siya, oh. Diba? Oh, meron siya. Oh, meron. Ngayon, i-off ko, ah. Off ko tong switch. Tingnan nyo kung bababa. Oh, meron din naman, oh. Diba? Baka hindi lang natin narinig na lumalagatik siya. Kung baga mahina lang yung persa. O natin. Oh, meron din, oh. Oh. Meron din siguro. Pero kanina wala talaga siya. Kasi wala siyang 24 volts eh. Ngayon meron na. Ngayon kagabi Phoenix bias ko na ito. Masabi ko parang working naman yung relay. Hindi lang natin narinig na malagatik siya. Pero pumapalo siya eh. Ngayon sa previous natin or sa unang video natin, medyo mataas yung bias niya. Umabot siya ng mga nasa 0.5 na. Ngayon in-adjust natin. Nag-fix bias tayo. Ang biasing nito ay wala na, nasunog na ito. Nasunog na ito eh. 3K ang nakalagay sa board eh. Ang 3K. Ngayon, ang bias na ginawa natin ay, or nilagay natin ay, nasa around 2.4. Kasi 2K ito. Tapos 390 ohms yan eh. Mga nasa around 2.4. Okay, tansyahan lang yan. Pero sa pole agad eh. Ngayon, bababa yung bias nito. Kapag working yan, bababa yung bias na maging normal. Okay? Ngayon, sana yung bulb natin? Teka lang. Okay, naka-plug na yan. Tester natin. Handa muna natin tester natin. Kasi kagabi, napanormal ko na ito eh. Ngayon, on natin. Tayo natin mawala yung protect niya. Okay. Kaya nag-normal na siya. Ito naka-fix bias na ito ah. Naka-fix bias na. 2,390. Okay. Ngayon, ito siya oh. Oh, nasa 0.3 lang oh. Kapag digital yan, nasa 0.3 na yan. Ang ganda na. Kaysa nung una na mataas, kaya siguro nasisibak yun eh. Ayan o, nasa 0.3 siya o. Normal. Ulit, isa pa. So, okay na o. Diba? Sa pole na sa pole yan. Ngayon, gagawin natin dito ay lagyan natin ng audio. Talagay tayo ng, ito may audio na pala ito. Kinabitan ko na pala kagabi ito eh. Ngayon, patunugin natin to. Hatay music. Okay? Ayan, gumagana na yung laptop natin. Play natin. May speaker na nakakabit, isa lang. Ngayon, switch on ulit. Naka-normal mode na. O, ayan o, may audio na o. Di ba? Working na. Yan, ang ginamit natin na biasing pala guys, 2,390 2,390. Phoenix na natin. Ano pa ba yung mga ginawa natin dito? Sa output naman, wala naman siya literal na sira. Tapos dito pala sa may biasing niya, sa may bias transistor niya is D669. Unlike siya dito na ito walang sapin kasi ito. Sana may isa, kinalkal kasi ito eh. Ito walang sapin to, delikado yan. Ito may sapin ito eh. Yan. Okay na, working na ito. Ngayon, papasadahan natin. Kaya pala kuwan kahapon, kaya pala walang 24 volts dito kahapon dahil sira yung kuwan, yung ito resistor na to, 2.2 to eh. Sunog oh. Yan, sunog siya. Yun lang, okay na. So, ang gagawin natin dito, ihiwalay na lang natin yung video sa may itong kabilang side para hindi na lalong humaba yung oras natin. Eto, hindi lang gumagana yung fan dito kasi hindi nakakabit. Doon, ang problema talaga is umusok ito. Palitin itong isang fan. Yan, sira yan. Ngayon, hanggang dito na lang. Abagan nyo na lang siguro yung part 2. Part 2 na lang natin yung itong kung ano to para hindi na umaba yung oras natin.